yung Decalogue or yung Ten Commandments. At ang susunod ko naman po na isi-series, walang iba kundi ang Matthew chapter 5 beginning verse 1 to 12. Walang iba kundi ang Beatitude or Beatitudes. Alam ko karamihan sa atin pamilyar na sa talata na ito. Pero itong verses 1 to 12, maraming blessed ang binanggit dito ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, yun nga, isi-series natin ito. Iisa-isayin natin kung ano bang ibig sabihin ng bawat kataga na binabanggit ni Jesus Christ sa talata na ito. Samahan po ninyo ako, basahin po natin. Kahit nakaupo na lang po tayo. Matthew chapter 5, beginning verse 1 to 12. Basahin ko po sa Sa NASB. NASB. English po ito. Verse 1. When Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say kinds of evil against you because of me. And last verse 12. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ay po yung manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito. Pagkakataon na naman, Panginoon, na kami ay mag-aaral na yung banal na salita. Alam namin ang iyong mga salita ay napakayaman, Panginoon. Kaya humingi kami ng patnubay, ng gabay ng iyong Santong Espiritu. Ikaw nawa, Panginoon, nang mag-illuminate sa amin, magbigay ng liwanag. Sa ganoon, maintindihan namin, Panginoon, ng iyong mga salita. At God, patnubayan niyo po kami at higit sa lahat, kaawaan niyo kami, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Marapatin niyo kami, Panginoon, na kilalanin ka sa iyong banal na mga salita. Kaya God, maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen and amen. So, salamat po. At once again, ito pong Sermon of the Mount Sermon of the Mount. Ito po sa Matthew, ito po yung unang-unang preaching ni Jesus Christ. Kauna-una, beginning from chapter 5 to chapter 7, ang preacher po dito, walang iba kundi si Jesus Christ. At alam naman natin na wala nang masihigit na preacher. Alam ko yung iba sa atin, mayroong mga preacher tayong gustong pakinggan. May mga preacher tayo na lagi nating dina-download sa Facebook, lagi nating pinapanood. Wag naman sana si Stephen Furtick mga yung prosperity gospel preacher yun. So, alam ko marami tayong mga sinusundan na mga mauhusay na tagapagsalita. Mga preacher, mga pastor. Pero syempre, wala nang masihigit na preacher sa ating Panginoong Hesukristo. At ang preaching ni Jesus Christ, syempre matatagpuan natin dito sa Matthew chapter 5. Beginning verse 1 hanggang chapter 7. Pero, ito lang ating isi-series itong Beatitudes lang po ating isi-series. At kung babasahin po natin, verse 1 and verse 2, sundan po ninyo ako dito sa Matthew chapter 5.
when Jesus saw the crowds, so by the way, si Jesus Christ po ay during this time nasa Galilee. And doon siya, nagtuturo-turo siya. Dami niya tinuturuan. At syempre, nagkakatipon-tipon yung mga tao. And sabi dito, and when Jesus saw the crowds, marami. Alam naman natin, kapag si Jesus Christ ay nagturo sa isang lugar, dinudumog. Remember, nagpakain nga siya ng 5,000. Hindi lang 5,000 yun. 5,000 lang doon yung lalaki. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. So sabi ng mga ilang theologian, approximately, mga nasa 25,000. Every time na si Jesus Christ, may pupuntahang lugar, dinudumog talaga siya. Grabe yung charisma ni Jesus Christ. Siyempre, ikaw pa naman, nagpapagaling ng ng may sakit. Dudumugin ka talaga. And sabi dito, and when Jesus saw the crowds, He went up on the mountain. By the way, hindi po to literal na mountain. Ito lang po ay isang lugar na mataas na lugar. Hindi siya talaga literal na bundok si Jesus Christ ay umakyat na hindi. Hindi yun. Si Jesus Christ tumaas sa bundok na hindi po ang tinutukoy lang dito ay ang lugar, doon sa Galilee na mataas yung lugar. Siyempre, pag magsasalita ka, hanap ka talaga ng, kasi noon pa naman, wala pa ng mga microphone, wala pa naman na megaphone. So, para makita ka at marinig ka, pupwesto ka sa mataas na lugar. So, si Jesus Christ ay punta sa lugar kung saan makikita siya at makakapagsalita siya, na naririnig siya ng mga tao. He went up on the mountain and after he sat down. So, nung pumunta siya sa mataas na lugar, ang ginawa niya, umupo siya. Ano ibig sabihin naman umupo siya? Kasi ganito yan. Nung panahon ni Jesus Christ, ang mga rabbi, pag sinabi kong rabbi, teacher. By the way, ang Hebrew word ng teacher ay, o Greek ay rab. O Hebrew, rab. Pag sinabing rabbi, personal yon, personal. May teacher. May teacher. So, ang mga rabbi, kapag nagtuturo sila, ang mga posture nila, parang mga posture ng mga Greek philosopher. Kapag nagtuturo, may hand gesture. Matayo-tayo, ang ganito, naglalakad-lakad. Iikot, nakakahilo. Pastor na palakad-lakad, nakakahilo. Pero kapag ang isang rabbi umupo, ang ibig sabihin lang yun, yung sasabihin niya, definite, mahalaga, importante. So si Jesus Christ, nakita niya yung crowd, pumunta siya sa isang mataas na lugar, at bago niya sabihin yung kanyang preaching, yung kanyang sermon, umupo siya. Palatandaan na yung kanyang sasabihin ay importante. And after he sat down, his disciples came to him. By the way, even though na ang crowd ni Jesus Christ maraming mga nakikinig sa kanya, maraming mga sumusunod sa kanya, pero ang main audience niya talaga at ang main student niya, walang iba kundi ang kanyang 12 disciples. Yun ang gusto niya talagang makadinig ng kanyang mga salita. Si Christ, alam na natin na marami siyang mga tagasunod, pero hindi siya nakapokus sa lahat. Nakapokus lang siya sa 12. At yun ang kanya talagang tinitrain. And alam naman natin na itong beatitude, madalas itong nire-refer sa unang chapter ng Salmo. Unang Psalms. Remember, di ba? Ano yung mga unang talata? Blessed. At same ng unang preaching ni Jesus Christ.
na makikita natin sa Psalm chapter 1. And ngayon, aaralin natin. Magkakaroon tayo ng onting word study. Ano ba ibig sabihin ng blessed? Kasi kung mapapansin nyo, blessed, 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 blessed. Kapag nag-aaral ka ng Biblia, isa sa mga dapat mong tandaan, yung mga word na inulit-ulit. Bakit? Bakit mo dapat tandaan yun? Kasi kapag ikaw expositors, kapag ikaw ay nagsisiyasat ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay teacher ng Word of God, mamatyagan mo yung mga word na palaging binabanggit. Bakit? Kasi yun ay mahalaga. Pero ano bang ibig sabihin ng blessed? Sa Greek ay makarios. Sa totohanan, itong Greek word na ito, isa sa mga synonyms niya, yes, ang ibig sabihin nito, mapalad, blessed. Pero, isa sa mga definition nito ay happy, masaya. Naalala ko, may mga Kristiyano na ayaw gamitin yung word na happy. Kasi based on yung happy. Based on happening yan. Pero hindi. May ibang translation, mababasa nyo, hindi blessed ang nakalagay dito. Sabi, happy. Happy is the poor in spirit. Happy are the Kasi ang makarios, o ang blessed, ay sa Greek, synonyms niya ay happy. Sabi ni Jesus Christ, nagbigay siya ng mga tao na masaya. Ito yung mga tao na masaya. Mapalad. Pero ito, kung iisipin natin, iba ang definition ng happy ng sanlibutan sa kahulugan ng happy ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi dito sa talata na binasa natin, sino-sino ang mga happy? Binanggit ni Jesus Christ, poor in spirit. Happy are those who mourn, yung mga umiiyak. Blessed are those who are gentle. Blessed are those who are hungry. Blessed are those who are merciful, pure in heart, peacemaker, persecuted. Mga happy yun ah. Happy ba yun? Persecuted? Insulted? Di ba ang sanlibutan, ang definition ng happy, yung nagagawa mo yung gusto mo, yun na happy. Yung malaya ka. Ganun ang definition ng sanlibutan. Yung sikat ka, yung famous ka, yung pag nag-post ka lang ng isang picture mo, ang daming pupuso. Ang daming mag-heart. Alam natin, ang definition kasi ng sanlibutan, ganun yung happy. Yung pag nalala ko, may sikat, pag yung lipstick mo, yung sikat na tao. Nalala ko si Yaya Dab, yung lipstick niya, di ba? Tinanong ko anong brand ng lipstick niya. Tapos yung nalaman ng mga tao, sold out. Ang definition natin ng happy, yung naka-Tesla na ngayon eh. Si mahal gasolina. Yun ang batayan ng sanlibutan eh. Yung wala ka masyadong alalahanin, yung masaya ka, yung laging kompleto yung pamilya, akala natin ganun di ba? Ganun ang pamantayan ng sanlibutan. Paano pag hindi na kompleto ang pamilya? Paano pag malungkot ka na? Paano pag wala na sa salapi? Kaya nga, sinasabi ng iba, nagpe-Facebook ako para hindi ako ma-stress. No, hindi. Mas may stress ka pag nagpe-Facebook ka. Kasi may inggit ka sa mga pinupost nila.
Pero iba yung definition ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ito yung mga blessed, pure, poor in spirit. Those who are mourning, yung mga umiiyak. Mapalad. Masaya. Ano ba naman yun? Parang, yung umiiyak, yun yung masaya. Yung gentle, yung gutom, yun yung merciful. Yung pure, yung heart, yun yung masaya. Akala ko pag nandun ka sa flesh, yun yung masaya. Peacemaker. Persecuted. Insulted. Yun ang sinabi ni Jesus Christ sa mga masasaya. Baliktad na baliktad sa definition ng sanlibutan. Sa mga susunod nating aralin, iisa-isain natin itong mga poor in spirit, mourn. Pero, ito lang yung ating aralin, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit. Anong sabi ni Christ? Masaya o mapalad ang mga poor in spirit. Dahil mapapasa kanila ang kingdom ng Diyos o ang kingdom of heaven. So, ano ba ibig sabihin ng poor in spirit? Sa Luke, di ba may synoptic gospel, di ba? Alam niyo yung synoptic gospel, yung gospel na magkakapareha. Ano nga yung magkakapareha yung gospel? Di ba apat yung narrative gospel? Ano nga yan? Matthew, Mark, Luke. Diyan, yun yung apat na gospel. Ano nga yung synoptic doon? Pag sinabi synoptic, yung synonymous. Matthew, Mark, Luke. Ibang-iba yung kay dyan eh. Sa synoptic gospel, sa Luke kasi, di ba pag nagbabasa kayo ng gospel o ng narrative ng buhay ni Christ, may mga part na mababasa nyo rin sa Luke, di ba? May mga part na mababasa nyo rin sa Matthew. Ang tawag doon, synoptic. So, synonymous. Gospel. Dito sa Matthew, sabi doon, poor in spirit. Pero sa Luke, sabi doon, blessed are the poor. Mapapalad ang mga mahihirap. O masasaya ang mga mahihirap. Mga kapatid, mga kaibigan. Kung Luke lang yung base, kaya nga mapalad tayo, meron tayong apat na gospel eh. Kung Luke lang ang basehan natin, maliligaw tayo. Kasi iisipin natin, mapalad ang mga mahihirap. Blessed sila. So, anong dapat natin gawin? Para maging maraming blessed, tatanggalin natin sila, papahirapan natin sila, kukuhanin natin yung pera nila. Ganun ba ibig sabihin? Hindi porkit mahirap ka, automatic, mapalad ka na. At hindi rin porkit mayaman ka, masama ka na. Remember, may mga mayaman sa Biblia na katulad si Job, mayaman yun. Si Moises, si Abraham, mga mayayaman yun. Solomon, especially. Kaya hindi porkit sasabi mo, mahirap, ito yung mga no, hindi. Kasi kung Luke lang ang batayan natin, ang gagawin lang natin sa mga tao, huwag na tayong mag-outreach. Huwag na natin silang tulungan para mas lalong maghirap sila. Di ba? Kasi sabi ng Biblia, mapalad ang mga mahihirap. Huwag na tayong tumulong. Huwag na tayong magpili. Kaya mo na silang magutom to kasi mapalad nga yung nagugutom. Di ba? Bayaran natin sila magutom. Mapalad yan. Para maging mapalad sila. Kuhanin natin yung pera nila. Para mas maging mapalad sila. Pero ano sabi dito sa Matthew? Blessed
are the poor in spirit. Ano ibig sabihin nito? Poor in spirit. By the way, merong dalawang common na Greek word para sa word na poor o mahirap. Ang unang common, ulitin ko merong dalawang common na Greek word. Common Alam, maraming mga Greek word para sa word na mahirap, pero may dalawang common. Unang-una, ang penes. May tunog lang siya, medyo masakit sa tenga. At pitokos. So, ano pinagkaiba na itong na to? Penes at pitokos. Ang penes, ito yung mahirap. Kung bagay sa atin, isang kayod, isang tuka. Isang kayod. Kayod ba? Kayod tuloy. Isang kayod tuloy. Isang kayod, isang tuka. yung penes, yun yung isang kahid, isang tuka. Kakayod siya para makakain siya sa ngayon. Tapos magtatrabaho ulit siya para may makain siya sa sunod na araw. Ganun ang isang kahid, isang tuka. At yun ang penes. Mahirap, pero nakakasurvive. Ang pitokos, ang ibig sabihin nun, ito yung mga nanlilimos. Nagbebeg. Humihingi ng alms, ng limos. At ang Greek word na ginamit dito, pitokos. At anong klaseng pitokos? In spirit. Anong ibig sabihin nun? Sabi nga sa Tagalog, ang ganda sa Tagalog, sa magandang balita Biblia, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tumbok na tumbok. Ang totoong mapalad, ito yung mga tao, hindi lang basta mahirap Akala kasi natin pag mahirap. Kasi kahit mayaman ka, pwede kang umasa lang sa Diyos Yun ang inaasahan mo, di ba? Kasi may mga mahirap naman na hindi umaasa sa Diyos. Umaasa sa alms. Pero ang sabi dito, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Poor in spirit. Humility. Yung mga taong may humility. At wala nang ibang mas magandang example ng poor in spirit na makikita tayo sa Biblia, kundi dito sa Lucas chapter 18, beginning verse 9 to 14. Alam ko, familiar tayo dito, pero basahin ko Paborito kong talata na to kasi madami kang lesson na matututunan dito Lucas chapter 18, beginning verse 9 to 14. Sinabi rin niya ang talinghaga ng isang taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang siya'y matuwid. May dalawang pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangalunya o kaya katulad na maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita, samantalang ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad kaysa sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sino man nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Makita natin itong tax collector. Ito ang pinaka-perfect example ng poor in spirit. Na alam niya makasalanan siya.
Na alam niya na mababa siya. Na alam niya na wala siyang nonsense siya, wala siyang kwenta. Alam niya yun. Kaya anong response niya? Dinadagukan niya yung sarili niya. Nandun siya sa malayo. Kasi sa temple, hindi ka po pwedeng pumunta na ikaw ay tax collector at papasok sa loob. Hindi, hanggang sa labas ka lang. Kaya nandun siya sa malayo. Ang ginagawa niya, di man lang makatingin sa taas. Di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya yung kanyang sarili. Tumiiyak sa Diyos. Anong iyak niya? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yun ang perfect example ng poor in spirit. Yun ang perfect example ng isang taong walang ibang inaasahan kundi ang awa ng Diyos. And now, the question is this. Paano tayo magkakaroon o paano tayo magiging poor in spirit? Tatlong bagay lang. Una, only God can do that to you. Dahil ang Diyos lang kayang mag-regenerate ng isang tao. Second, you must humble yourselves. Magpakumbaba ka sa Diyos. Ibaba mo yung sarili mo. May time nga, may mga pagkakataon sa trabaho. Siyempre, sa construction ako. Hindi mo talaga may iwasan. May mga tao na bastos. Yeah. Yung walang galang sa'yo. Magsasabi ng, kung kausapin ka, parang wala kang kwentang nila. Ganun ganung mga tao. Especially sa construction. Pwedeng magalit ako eh. Pwede ko sabihin, bastos ka. Bakit hindi ka magsalita sa akin? Pwede ko sabihin, hindi ba ako kilala? Pero hindi eh. Ang iniisip ko, sabi ko, sino ba ako? Si Paul nga, sabi niya, siya pinakamasama sa lahat. Si Moises, ano sabi niya sa sarili niya? Hindi ako karapat-dapat. Ano sabi ni Isaiah? Masama ako. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka, magagalit ka. Yung hindi ka na makanti. Yung magwawala ka na lang. Kasi bakit mo binabastos? Kasi ang tingin mo sa sarili mo mataas eh. Pero kapag ang tingin mo sa sarili mo, mababa. Okay. Bastusin mo. Si Lord na bahala sa'yo. Una, how can we have poor in spirit? Only God can do that to you. Second, humble yourselves. And third, keep on begging. Alam nyo naman, ang mahirap. Ang pulubi.
Patuloy siyang humihingi. Nalilimos. Yun ang mga pulubi. Ganon din tayo sa Diyos. Dapat ang tingin natin sa Diyos, pulubi tayo sa Diyos. Sa paningin ng Diyos. Hindi yung hihingi ka sa Diyos, nagpipray ka, parang magmamalaki ka pa. Kung baga magpipray ka, parang inuutosan, parang ikaw yung boss eh. Si Lord lang, utusan mo, parang ganon. At pag lumalapit ka sa Diyos, isipin mo na, pulubi ka lang. Ang hinihingi mo sa Diyos, awa. Huwag mo sabihin na, Lord, bakit ganito yung sitwasyon ko? Hindi ako karapat dapat sa ganito. Dapat ganito ako. Ito yung worthy ako ng ganitong mga bagay. Worthy. Isipin na, Lord, dapat ganito yung kalagayan ko eh. Dapat ganito yung na-experience ko. Okay. Dapat paglalapit tayo sa Diyos, alalahanin natin na wala tayong kwenta. Kasi pag-iisipin mo mataas ka at lalapit ka sa Diyos. Para magmamalaki ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, how can we have poor in spirit? Una, only God can do that to you. Second, humble yourselves. And third, keep on begging to God. Let's all stand up. Let's pray together.